naman po ako. kayo. Sir Tix Pakapa, good morning ha. Magandang umaga kay Attorney Romy Macalintal. Isang veteranong Attorney. election lawyer po. Anything about the elections, masahan mo si Attorney Romy Mac. At pati na rin po yung issue ng senior citizens. Pasok sa banga si Attorney Romy Macalintal. Attorney, good morning po. Ay, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga, Alvin at Robert, at sa inyo mga tagapanood. Good morning po. Opo, ano po ang sinasabi ninyong mukhang labag sa batas itong mga panukalang inihain ngayon for the postponement of the upcoming elections? Kasi parang ilang beses nang na ano yan, Correct. naantala yan. Tapos Lagi, meron na naman. Lagi Tama. sasabihin, last na, pero meron ulit. Tama kayo dyan, ano? Actually, ang last niyan noong October 2023, sinabi nila setting the term of office of the barangay officials. Ngayon, binabago nila, fixing naman the term of office. Kaya daw ipupos mo kasi they will fix the term. Yung una, sabi nila, they will set the term. Ngayon, fix the term. Opo. Ano kaya ang pagbabago noon? Kaya itong mga panukalang batas na ito ngayon, ito ay parang niloloko naman nila ang taong bayan, parang pinalalabas na wala na tayong alam tungkol sa batas. Kaya itong hindi naman po pwedeng basta lamang magkaroon ng postponement in the guise of fixing the term of office of the barangay officials. Nilalabas nila, kunwari, if i-fix nila ang term to 5 years, Yeah. na sa ngayon ay 4 years, gagawin na daw nilang 5 years. Pagkatapos yung election ng November 2026, hindi na muna itutuloy. Correct. Gagawing 2028. 2028, Oo. oo. Ay, ganoon din naman yun. Kasabi nga ng ating Korte Suprema, yung postponement na yan ay dapat na may magandang dahilan. Hindi po pwede yung basta lamang lang ipopostpone. Bagamat ang Kongreso ay may kapangyarihan na mag-fix ng term ng office, wala naman sa kapangyarihan nito yung baguhin yung eleksyon na naka-schedule na. Ayan ay maliwanag doon sa una-unang petition na aking isinampa noon na dineclare unconstitutional yung isang postponement ng barangay elections. At ngayon nga, mukhang babaguhin na naman daw nila. At para bang yung ginagastos kayo ng COMELEC na 8 billion. Alam ba ninyo na gumastos ang COMELEC ng 8 billion pesos para dito sa barangay election. Ito kasasabi lang kahapon ni Chairman Garcia na handang-handa na sila sa barangay elections at doon sa 19 billion na budget nila ay 8 billion na ang kanilang nagastos. Ang ibig bang sabihin na nagpo-propose ng bill na ito babaliwalain na naman natin yung 8 billion pesos at baliwala na naman ang karapatan nating makaboto at mag-choose ng ating barangay officials. Attorney Romy Mac, ipaliwanag niyo po muna kasi ang sabi ninyo sa akin kanina, yung panukalang batas na ito ay malinaw na unconstitutional. Pakipaliwanag niyo po bakit siya unconstitutional. Yan, labag talaga yan sa ating saligang batas kasi tinatanggalan tayo ng ating karapatan na pumili ng ating mga elected officials. Tinatanggal sa atin ang ating karapatang makaboto sa November 2, 2026. At wala sa kapangyarihan ng Kongreso na mag-postpone ng halalan. Bagamat yan ay may kapangyarihan na mag-fix ng term, ang sabi ng Korte Suprema doon sa Macalintal versus COMELEC, hindi naman kapangyarihan niya na mag-postpone ng halalan. Kaya yan ay maliwanag na labag sa ating saligang batas. Kaya yan ay katulad nung nangyari doon sa naunang kasong isinampa ko, yan ay dineclare unconstitutional nga dahil sa wala namang sapat na kadahilanan para magkaroon ng postponement ng ating halalan. And then, Attorney Romy Mac, ang binabanggit din kasi nung iba, naalala ko yun actually, hindi lang sa Congress na ito na-postpone Time pa nila Senator Frank Drilon. Oo, naalala Pinagdedebatehan ko. na yan. Sila Senator Amy Marcos yung nagpo-push nun. Ang sabi ni Senator Drilon, kapag kasi pinagpapaliban natin yung halalan, nawawala yung right to vote at yung transfer ng power. Give chance to others. At saka yung gastos, magtatapon na naman tayo ng pera. Ano ba yan? Para sa kanila, baliwala yung pera natin, Alvin, Yun, nakakasakit ng damdamin naman, na para sa kanila, baliwala na yun. Hindi lamang yun. Binaliwala na nila yung pera natin. Binaliwala pa nila yung ating karapatan sa ilalim ng saligang batas na pumili
ng sarili nating mga barangay officials. Alam ba ninyo dito pa sa proposed na batas na ito, lahat ng incumbent hold over sila. Nang ibig sabihin, they are appointed by the Congress ng ating mga mambabatas. Ang mangyayari nilang, ang kanilang loyalty ay hindi na sa tao, kundi sa mga politiko. Yung mga politikong gustong magpaganda ng kanilang mga mukha sa darating. Kasi malapit na naman ang eleksyon, 2028. So, pagka malapit na ang eleksyon, ang national at local election, yung ating mga mambabatas, lagi nilang pinupuntirya itong extension ng term ng mga barangay officials para maging magandang lalaki sila sa mga darating na halalan sa mga barangay officials. Hindi nila alam, mas maraming tao ang nagnanais na magpatuloy ang ating halalan. Okay, one last, Attorney Romy Mac. So kung ipipilit ito, ang sponsor nito sa Senado ay dating Senate President na ngayon ay presiding officer ng impeachment court, si Senator Cheesy Escudero. Ano po? Kung ipipilit at maipasa, what are you going to do? Well, sigurado magpapile kami na naman ng petition sa ating Korte Suprema. Katunayan nga, pinahanda ko na rito sa law office ko yung draft ng petition. At ilalagay na lamang nito ko ng Republic Act number para the moment na yan ay pumasa at pirmahan ng Pangulong Marcos, ay sana naman ay maisampagad namin sa Korte Suprema yan. Pero kami umaasa naman na ang ating Pangulo ay pag-aaralang mabuti yan. Kasi Mr. President, kung nakikinig ang kanyang mga advisors, ito po ay labag sa saligang batas. At matatandaan ninyo na ang unang-unang batas na pinirmahan ng Pangulong Marcos ay yung postponement ng barangay election ng 2019 at yun ay declared unconstitutional. Yung batas na noong 2023 election pala. Kaya yan ay sana ay mapag-aralang mabuti ng Pangulo kung yan man ay magiging batas at pag-aralang mabuti kung yan ay dapat na ipatupad o hindi. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Romy Mac. Maraming salamat sa palaging pag-monitor po sa programa namin. Robert, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Thank you, Attorney. Mabuhay po Maraming senior salamat sa inyo. citizens. Thank you, si Attorney Romy Macalintal. Okay, hindi pa nagre-retire yan. Lupit, ano? Oo, sharp pa rin. Elementary pa lang ako, Romy Mac na yan. Parang sinasabi mo, bata ka Napapakinggan ko pa. na siya sa mga balita. Lorna Kapunan na yan. Oo, ganun. Sino bang mas may edad? Si Lorna Kapunan o si Romy Mac? 70s? 70s na rin si Romy Mac. Sexto Brillantes. Ay, oo. Yan na sila Comelec nun, din yun. Comelec yun. Yun Comelec po, chairman. yun